Naisumiti na sa ombudsman ang salaysay ng mga nagpakilalang dating sundalo na nagparatang na hinatiran ng mali-malitang pera mula kay Zaldico ang iba-ibang opisyal ng gobyerno. Ayon sa ombudsman, susuriin ito gayon din ang ebidensya at kredibilidad ng mga sumumpa rito. Nakatutok si Salima Refran. Nasa Office of the Ombudsman na ang joint affidavit ng mga nagpakilalang dating sundalong naghatid umano ng mali-malitang pera sa iba't ibang opisyal ng gobyerno mula kay dating Congressman Zaldico. Gusto nilang imbestigahan ito ng Ombudsman para sa mga posibleng paglabag sa anti-graft law at Code of Conduct of Public Officials. Ang basehan po namin ay tumanggap sila ng milyon-milyon na pera pero hindi po yan naipakita sa kanilang salin. At pag mag-iimbestiga pa ang ombudsman, ay maaaring makita nila na merong malversation at saka bribery. Walang ipinakita o binigay na kopya ng affidavit sa media si Baligod. Pero sabi ni Baligod, kasama sa isinumiting affidavit, ang pakikipagtulungan umano ng pamahalaan sa ICC investigators para imbestigahan ang extrajudicial killings noong giyera kontra droga. Giit ng mga dating sundalo, nakipagpulong raw sa ICC investigators si dating Justice Secretary at ngayon Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang bahay umano sa Bel Air, Makati. You have a high-ranking official of the government, no less than the Secretary of the Department of Justice, cooperating with the ICC. And we have a maxim in law that what you are prohibited to do directly, you cannot do indirectly. Sa kabila nito, tinuloy pa rin daw ni Baligod na ihain sa ombudsman ang affidavit. Sabi ko nga, wala tayong choice eh. Hindi ko naman pwedeng dalhin sa DOJ. Diba? Hindi ko rin pwedeng dalhin sa Senado, sa Kongreso o sa RTC kaagad. Walang ibang ahensya ng gobyerno. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Remulla. Sinagot rin ni Baligod ang sinabi ni Senator Ping Lacson na questionable ang 805 billion pesos na kabuuang i-deliver ng mga dating sundalo. Ang sinasabi kasi ni Senator Lacson, ang assumption niya, ang mga pera na ito ay galing sa flood control projects lamang. Marami pong ibang pinanggagalingan, Department of Agriculture, Department of Environment, no, yung mga reforestation program, no? Yung mga irrigation projects, kasi ang pinupunto lang niya yung flood control eh. Pero meron tayong irrigation projects na maraming ghost dyan. Ayon sa Office of the Ombudsman, dadaan sa proseso ng evaluation ang transmittal na ito. Bukod sa pagsusuri sa nilalaman ng joint affidavit, susuriin rin ng Ombudsman ang kredibilidad ng mga sumumpa rito, maging ang inihaharap nila mga ebidensya. Tiniyak ng Ombudsman na nananatili itong independent body na ginagabayan ng batas, ebidensya at due process. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Itinuro ni dating Senador Antonio Trillanes IV si dating Congressman Mike Defensor bilang isa sa mga nasa likod ng 18 nagpakilalang sundalo na tila layon umanong siraan ang mga ICC investigator. Posible umanong gamitin ito ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para madismiss ang kaso sa ICC. Nakatutok si Joseph Moro. Intention dito is to sabotage the whole ICC proceedings. Yan ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV ang dahilan kung bakit inaakusahan ng 18 nagpakilalang dating sundalo ang ilang opisyal ng gobyerno ng pagtulong sa mga investigador ng International Criminal Court o ICC. Sumabayan sa gumugulo ng confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon kay Trillanes, sila gustong palabasin ang nasa likod ng presscon na nakompromiso na ang investigasyon ng ICC dahil sinagot umano ni dating Congressman Zaldico ang accommodation ng mga nag-imbestiga at ang sasakyan papunta sa mga lugar kung saan umano may mga extrajudicial killings. Ang gusto nila dalhin, o kita nyo, nakipag-meeting kung kani-kanino, anong koneksyon nun doon sa kaso? Hindi ako magugulat na gamitin ito ni Kaufman para humingi siya ng mistrial para
ma-dismiss itong kaso na ito. Idiniin ni Trillanes na walang ibinigay sa kanyang pera para panggastos sa ICC gaya ng alegasyon. Ako, definitively, sinasabi ko na walang binigay na pera sa akin, walang ako natanggap na pera para sa ICC man o kung para saan. Binigay daw sa ICC. So, paano nilabas ng taga-ICC yung $2 million? Bagahin ng ICC, hindi pera yon. Alam natin na bawal ka maglagay noon kasi makukuha yun. Itinanggi rin ni Trillanes ang alegasyon ng kipagpulong ng mga ICC investigators sa kanya at iba pang opisyal ng gobyerno. Itinuro ni Trillanes si dating Congressman Mike Defensor bilang isa sa mga nasa likod ng mga sundalo. Meron ng mga nakakita ng mga plate numbers ng mga sasakyan na ginamit ng mga dating sundalo papunta at paalis ng presscon. Ang isa doon ay nakapangalan sa asawa ni Mike Defensor. So, alam natin kung sino itong mga to. Si Baligod, si Mike Defensor, mga bata ni Duterte yan. Mike Defensor again, Ador Mawanay 2.0. Kilala ang salitang Mawanay dahil sa pamimilit di umano sa kanya na gumawa ng peking salaysay. Meron tayong impormasyon na isang tao sa administrasyon dati ni GMA na isang operator na ang trabaho lamang ay to muddle the issues. Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue, something is fishy. Walang sagot si Defensor sa kung siya nga ang nasa likod ng presscon at umano'y affidavit ng mga nagpakilalang Marines. Pero tugon niya kay Castro, sagutin anya dapat ang issue at huwag ilihis sa personalidad. Hikayatin daw ang mga komite sa Kongreso o Ombudsman na magsagawa ng investigasyon. Kinundena naman ni National Security Advisor Eduardo Año ang akusasyong nabigyan siya ng isang paper bag matapos ang isang pulong sa loob ng Polo Club Townhouse. Wala umano siyang dinalawang pulong at tinanggap na paper bag. Ayon kay National Security Advisor General Eduardo Año, iimbestigahan nila mismo ang tinawag niyang stunt ng mga nagpakilalang sundalo. Dahil sa timing nito sa mga pagdinig sa ICC, anibersaryo ng EDSA at ang one-time big-time na kilos protesta, maaaring bahagian niya ito ng mas malawak na tangka para sa destabilisasyon. Sa alegasyon naman binibigyan siya ng pera tuwing may meeting sila ni Ko. Nilinaw ni COMELEC Chairman Erwin Garcia na bagamat abogado siya dati ni Ko, hindi na niya ito nakapulong mula nang maupo sa COMELEC. Sana i-script man lang kung sino man yung gumagawa. Nilagyan ng petsa. Para mas credible, sana naglagay man lang kung kailan ba nangyari. Yung pagkakataon na yun, after nung ma-appoint ako, wala na po ako mga meetings. Tinawag namang panis at sarsuela ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang alegasyon na hindi naman daw pirmado. Si Barbers ay chairman ng Quadcom sa Kongreso na nag-imbestiga sa extrajudicial killings at illegal drugs trade. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Iginiit ng ICC Office of the Prosecutor na pinopondohan ang kanilang mga gastusin ng budget na aprobado ng isang assembly na binubuo ng mga kinatawan ng iba't ibang bansa. Tugon ito sa aligasyong ginastusan ng pera mula kay Zaldico ang mga tauhan ng ICC na nag-imbestiga sa Pilipinas. Nakatutok si Ian Cruz. The ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. Yan ang aligasyon ng abogadong si Attorney Levy Baligod nang humarap sa press conference kasama ang 18 dati umanong mga sundalo. Bintang ni Baligod, pinondohan umano ng pera mula kay dating Congressman Zaldico at dating Senador Antonio Trillanes ang mga taga-ICC na nagpunta dito sa Pilipinas para sa kanilang investigasyon sa mga insidente ng extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inilabas pa nila ang larawan ng ilan sa mga ICC investigators, pati na ang kanilang mga pangalan. Nauna nang itinanggi ni Trillanes ang paratang. Ngayon, ang Office of the Prosecutor ng ICC tumugon na rin matapos tanungin ukol dito ng GMA Integrated News. Ayon sa Office of the Prosecutor o OTP, ang kanilang mga aktibidad ay pinopondohan ng budget ng ICC
na aprobado ng ICC Assembly of States Parties. Ang mga gastusin ng OTP prosecution at mga investigation activity ay saklaw ng budget na ito, alinsunod sa mga financial rules and regulations ng ICC. Confidential daw ang pangalan ng kanilang mga staff, pati na ang mga saksi, institusyon o organisasyon na kanilang kinausap. Mahalaga raw ito para maprotektahan ang integridad ng investigasyon at ang kaligtasan ng mga biktima, saksi, pati na ang kanilang mga staff. Pero may isa pang umaalma sa Office of the Prosecutor ng ICC. Kaugnay sa ipinakita nitong video sa Confirmation of Charges hearing. Ito yung panonood ni nooy Mayor Duterte ng CCTV ng pamamaril ng 3 umano'y Davao Death Squad member sa 3 magnanakaw sa Agdao Market sa Davao City noong December 4, 2013. What's interesting about this incident is that a few weeks later, after the murders, a video of Mr. Duterte watching the crime on CCTV was posted to YouTube. Yet, Mr. Duterte could not get this triple murder committed in a market in broad daylight with multiple eyewitnesses solved? Of course not, because it was his murder. Ayon kay Ben Jason Tesiorna, siya ang may kuha ng video habang pinapanood ni Duterte ang CCTV. Pero ginamit daw ito ng ICC prosecution nang walang paalam. Wala raw siyang pinayagan mula ICC na gamitin ng video niya o i-broadcast ito at maski ang paglagay ng subtitles. Wala raw kumontak sa kanya mula sa ICC at itinatanggi ang anumang pagdawit sa kanya sa umano'y tampered video na dumudungi sa reputasyon niya at inilalagay ang pamilya niya sa panganib dahil parang pinalalabas na nakipagtulungan siya sa ICC. Had they contacted me, I would have explained to them kung ano talaga yung nangyari doon. Ang gusto kasi palabasin ng ICC prosecutor was parang live yung video ng pagpatay and walang ginawa. Yun si Mayor Duterte and other officials at that time. Hindi real-time yung Video. baril. Real-time yung kumukuha ako ng video sa loob ng operation center. Playback niya yung video na yon. Gusto raw ni Tesiorna na mag-public apology si Nichols at ipatanggal sa record ng ICC ang video. Ang affidavit ni Tesiorna ay pinanotarize niya kay Attorney Leo Delgra, kapatid ni Attorney Martin Delgra, isa sa abogado ni Duterte na nasa dahig ngayon. Naibigay na raw ang kopya kay Delgra para raw maisumiti ito sa ICC. Gumawa ako ng affidavit kanina, then pinirmahan ko, then pinadala na namin kay Attorney Martin Delgra para maibigay sa ICC. So yun, I demanded an apology from the ICC prosecutor Nichols for twisting the facts. Then I also asked that the video be tanggalin na doon sa court records. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng ICC ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras.